Okay mga boss, welcome back at ito may i-review tayo ngayong Kevlar. So may nag-request ata sa akin ito sa comment section na baka daw. So paalala lang mga boss na ang pag-review natin dito ng amplifier ay nagbabase lang po tayo kung ano yung pumapasok sa shop. Wala po tayong pondo or sapat na budget na kung ano yung maisip lang ng viewers natin. Boss, paki-review naman ng ganito. So kung walang pumasok na pagawa sa shop na ganon, na hinahanap yun na model, wala tayong magagawa. Yung mga speaker na yan, mga amplifier na yan, pera lang siguro kung magkaroon tayo ng sponsor o kung kayo mismo mag-sponsor sa akin na i-review natin. Pero kung ano yung meron lang ako, pagtyagaan nyo na lang muna. So tamang tama, may nagpagawa ngayon ng GX8. Ang problema nito yung volume. So sa kabila na lang natin i-upload yung repair vlog nito. Ngayon, review lang muna tayo. So ano bang first impression ko dito sa sa Kevlar? Okay naman, para sa akin maganda yung arrangement ng pagkalagay ng mga kumbaga yung overall yung itong front panel niya maganda yung design niya para sa akin. Yung impression ko dito sa mukha maganda. Kasi napakasimple lang tingnan. Parang masasabi mo siyang users friendly, walang masyadong borloloy o mga kung ano-anong mga dagdag features na minsan hindi naman talaga kailangan. So, simula dito sa dulo, meron siyang mic 1, mic 2. So, dalawang kabitan lang ng mic. Tapos, sa mga pihitan naman, mic, tapos echo, tapos volume. Yan. Ilapit natin yung camera natin para makita nyo. Yan. Ayan. Tika lang. Ayan. So, ilapit natin. Ayan. So, ayan, meron siyang tone para sa sa mic, mic bass, mic mid, mic treble, repeat delay. So, ito yung pinaka-control sa microphone. Yung sa baba naman ay para na to sa music. Meron siyang bass, mid, saka treble, saka balance. Tapos, meron siyang switch para sa mic priority. Tapos, meron siyang control para sa feedback reducer. Ayan, oh. Yan, feedback reducer, off, tapos nakalagay dito output, tapos sa taas loudness at saka switch power on off. Okay? Napakasimple lang ng design niya. Itong handle niya, maganda sana kung aluminum to pero okay na yan. Tawag dito plastic lang siya eh. Ang downside lang sa mga ganitong design, hindi kasi siya aluminum. Itong pinaka sa katagalan, pag ganito, kinakalawang kasi yung mga ganito mabilis kapitan ng kalawang. Kumpara dun sa mga amplifier na aluminum talaga yung front panel, mas matibay. Katulad dito, sample natin. Itong ginagawa kong nagsimula na yung kalawang. Parang ganito, nagsisimula na. Parang ganyan, oh. Yan, mapapansin nyo. So, sa mga bibili ng amplifier, may anticipate nyo na yan na balang araw yung mga amplifier nyo kapag ganito yung harapan, matik yan. Prone sa kalawang yung ganito. Hindi katulad ng halimbawa, may mga amplifier tayo na na aluminum yung pinaka mukha maganda. So punta tayo naman sa likod kasi pero sa design wise, gusto ko yung arrangement ng ng mukha niya dito. Maganda pa sa kanya. Sa selector naman simple lang oh. A at sa kabilang eh. Tapos meron siyang para sa cellphone or MP3 input yan. Sa likod, nga pala mga boss, tayo pa lang yung makakabukas nito. Kumbaga naka-sealed pa. Yan nga sinasabi ko, nagsimula na yung kalawang. Nagsisimula na. Okay. Ay, bumukas yung pintuan natin. Isa lang natin. Kasagi. Okay, sa likod naman, ito yung likod niya. Meron siyang signal ground o pinaka-ground to eh. Tapos may output siya ng 12 volts. Baka pag sa video okay to sa remote o hindi natin alam kung saan gagamitin yung output na 12 volts. Sa speaker naman, meron siyang speaker B sa baba, speaker A sa taas. Pero 2 channels lang talaga yan. Right at saka left lang, di na yan.
right channel, left channel, ayan. Right channel, left channel. Then dito naman, ayan, mic out, high at saka low. Tapos subwoofer out, line out. Input niya yung dalawa. Tapos yung classic na ano, na effector loop. So, tanggalin na muna natin. I-atras na muna natin itong camera. Ayan, tapos sarap natin dyan. Ayan. So, kuha tayo ng pangtanggal. Unscrew na muna natin para makita natin yung laman. Maraming ano. Marami din siyang tornilyo. Tapos yung seal. Yan, tayo ang unang magbubukas nito. Tapos tayo din makakaalam ng laman. Okay? Ayan na. Buksan na natin. Yan. Wala. Yan. Okay? Ilipat na natin yung ano, yan. Kita natin. So, tanggalin na natin yung tawag dito. Ayun lang. Wala tayong ano nito. So, yung design niya ay iba. Hindi katulad doon sa Kevlar GX7. Ano. Bali, gumagamit din siya ng transistor na 1943 at saka 5200. Malaki yung heatsink niya kumpara doon sa GX7, GX5 na ano. Tapos, problema lang yung 1740 niya hindi nakadikit sa heatsink. Pero, yung board niya na ganito, mabilis to mag-corrosion. Yung ganitong board. Pero design-wise, mukhang maganda yung pagkalatag ng pyesa. Pero duda ako dito sa ano. Duda ako dito sa sitwasyon ng ano. Kasi nagsisimula na yung corrosion na yan. No? Nangingitim na eh. Duda ako dyan. Hindi lang natin masabi kung okay ba to. So pag naka-repair na tayo talaga ng ano. Okay. Yung capacitor naman niya ay 10,000 80 volts. Tapos dito na tayo sa supply. Yung supply niya ay 45045 katulad lang dito sa Sakura 735. Pero maganda, maliwalas yung circuit niya oh. Maliwalas ito talaga ng ano nakadikit dedicated talaga sa ano. Maliwalas yung circuit niya, hindi siya ano. At saka baliktad. Dito ngayon yung sa kabila yung transformer niya. Kadalasan doon natin makikita yung transformer sa kabila. So 45045 yung sa main amp, 17017 ay para sa preamp na yan. So parang ano, parang medyo hawig lang din sa ano, yung dito na part, parang hawig sa 735 pero hindi naman. Ibang-iba yung design niya. Pero yung relay niya maliit. Overall, ang nagustuhan ko lang dito yung heatsink niya. Sobrang laki. Sobrang kapal ng heatsink niya. Kumpara sa ano, malaki talaga oh. Malaki yung heatsink ng GX8. Tapos, ang siste, patay tayo dyan. Sana kukuha ng ano nito, ng mga pihitan sa ano, sa volume. Wala tayong pamalit nito. Ibang klase pala yung at saka naka-ISM din na. Yun ang isa sa problema dyan. Pag kinalawang yan na nagka-corrosion, yun ang pinakamahirap dyan. Pag naka-ISM din na yung pyesa, paanong gagawin dyan? So, ingat na ingat lang. Sa mga bibili ng GX8 o ano, so wag kayong ano, kung mga bahay nyo malapit sa tabing dagat, tabing ilog o ano, yung tawag dito. Hindi lang natin masabi kasi pag kinalawang yan, mas mahirap na ayusin yan. Yung ano, SMD. Lalo na kung halimbawa, kinalawang tong maliliit na resistor, tapos natanggal na dyan, o mismong kinain na ng kalawang, hindi mo na makita yung numero. So kung wala kang diagram, hindi mo na magagawa yan.
Yun ang pinaka downside lang siguro sa ganitong ganitong klaseng bagong labas ata nila to, yung GX8 na Pero dito talaga sa yung heatsink lang talaga. Dito naman kasi hindi ko pa napaalam hindi ko napaalam sa customer na kung susugatan yung para malaman sana kung pure copper. Pero parang parang aluminum lang naman base sa mga nabubuksan ko na. So hindi pa ako nagsusugat diyan ng basta-basta ng hindi pinapaalam ko muna sa customer. Ngayon, hindi tayo nakapagpaalam diyan, di saka na lang siguro pag may At least nakapag-review tayo ng Kevlar GX8 na amplifier. Overall para sa akin maganda. Maganda. Wag lang sana siya maging katulad doon sa GX7, GX5, GX ano ba 'yan? Ibang mga basta yung mga ginagawa natin. Pero ito mga boss, meron na rin tong meron na rin tong signs ng ng kaluskos. Meron na rin signs ng kaluskos to. Kaya ipapahuli ko lang to pag repair sana. Kaya lang nag-usap kami ng may-ari na yung sa volume lang sana ang o papalitan lahat. Kaya lang walang Ngayon gagawin ko to siguro volume lang yung Okay. Hanggang dito na lang yung natin. Vlog natin. Maraming salamat mga boss.